Magandang umaga po. Umaga din po. Kumusta po kayo? Sobrang mainit. Maybe some are sick because it's just so hard weather condition. Marahil po yung ilan po ay may sakit dahil po sa mainit na panahon. So please take care. Kaya pakiusap, mag-ingat po kayo. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear best friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Bagamat meron po kaming maraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ngunit ang Panginoon ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. Please hold us on until our Lord comes again to abide in church. Pakiusap, hawakan niyo po kaming matatag na manatili sa church hanggang sa muling pagdating po ng Panginoon. By the grace of God, this time we are gathered together in the name of the Lord. At sa biyaya ng Diyos, sa oras nito, kami po'y nagkatipon ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa salita ng Diyos. Please work the Word to the one who really believe. Pakiusap, kumilos nawa ang salita sa mga talagang naniniwala, sumasampalataya. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible. Second King chapter 5. Sa ikalawang hari po, chapter 5. Second Kings chapter 5. Ikalawang hari, chapter 5. Verse 1. Sa verse 1. Verse 1 hanggang 5. Verse 1 hanggang 5. Hanggang 4. Hanggang 4. Hanggang 4 po. Okay, chapter 5, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang, sapagkat sa pamamagitan niya'y nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya'y isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan, subalit siya'y ketungin. Ang mga taga-Syria sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, "Sana'y naroon ng aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria. Kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong." Kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Okay, today let's think about two person in this paragraph. Kaya po sa araw na ito, pag-isipan po natin yung dalawang tauhan po sa mga talatang binasa natin. First one said, right, Naaman. Sinabi sa verse 1 po, si Naaman. Naaman, commander of the army of the king of Syria. Punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria. And we think about
verse 2, the captive, a young girl from the land of Israel. At yung dinalang bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel. We don't know her name. Hindi natin alam yung kanyang pangalan. We can just know she's just a young girl from ng Israel. So through these two persons, let's learn the lesson. Kaya mula sa mga talatang ito, matuto tayo ng aral. First, we need to think about Naaman. Una, kailangan po nating pag-isipan si Naaman. Naaman was the commander of the army of the king of Syria. Si Naaman po na punong kawal ng hukbo ng Syria. And he was a great and honorable man in the eyes of his master. At siya isang dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon. It looks a good condition. Napakagbuti po ng kanyang kalagayan, di ba po? But he had one big problem. Ngunit meron lamang siyang isang malaking problema. Verse 1, right? He was also mighty man of valor, but a leper. Sa dulo ng verse 1, siya ay isang makapangyarang lalaki na may kagitingan, subalit siya ay kitungin. Even though he was in very good condition, the only problem, he was a leper. Kahit na siya ay nasa mabuting kalagayan, yung nag-iisang problema lang po, siya ay kitungin. In the Bible, usually the leprosy symbolizes sin. Sa Biblia po, kadalasan yung ketong po, ito ay kumakatawan sa kasalanan. So when Jesus came into this world, right, he healed lepers, right? Kayong si Jesus po ay naparito sa sanlibutan, pinagaling niya po yung may mga ketong. It symbolizes the solving sin problem. Sinisimbolo po nito yung paglutas sa mga kasalanan. So Naaman represent the situation of a sinner who is not saved. Kaya si Naaman, yung kanyang sumisimbolo po siya sa mga taong makasalanan na hindi ligtas. But the young girl from the Israel, she was the one who believed in God. Pero yung dalagita po, siya po yung isa sa nananampalataya sa Diyos. She had the faith of God. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. That's why she can symbolize the image of a saint who got saved. Kaya siya yung larawan po, sumisimbolo sa mga taong ligtas. So the young girl, right, introduce Elisha to Naaman. Kaya yung dalagitang ito, ipinakilala niya po si Eliseo kay Naaman. To heal his leprosy. Upang siya po ay gumaling sa kanyang ketong. In Old Testament, right, Elisha also conducted many miracles. Sa Lumang Tipan po, si Eliseo, siya po ay nagsagawa ng napakaraming himala. What he conducted miracle also relate with the miracle by Jesus Christ. Yung ginawa niya pong mga himala, mayroon po itong kaugnayan sa mga ginawang himala din ni Jesus. So the young girl introduced Elisha to Naaman, right? Kaya pinakilala po ng dalagita si Eliseo kay Naaman. So it is the image of our evangelism. At ito po yung larawan ng ating evangelism. We have to introduce the Jesus Christ to the people who are not saved. Kailangan nating ipakilala si Jesucristo sa mga taong hindi ligtas. So we need to learn the lesson through the younger. How can we evangelize the lost soul? Kaya kailangan tayong matuto ng aral doon mula sa dalagita kung paano po tayo mag-evangelize. Okay.
yeah, it happened, right? The young girl from Israel, she was a captivity. At nangyari po yung dalagitan na mula sa lupain ng Israel, isa po siyang bihag. But she saw what's the situation of her master Naaman. Pero nakita niyo po yung kalagayan ng kanyang Panginoon na si Naaman. Yeah. As we learn, right, Naaman, even though he was a great man, he was a leper. Kaya gaya natutunan natin kahit na dakilang tao si Naaman, siya po isang ketungin. But she knew Elisha, prophet Elisha. Pero nakikilala niya po kung sino, si Eliseo. Yeah. That's why she wanted to introduce Elisha to Naaman. Kaya nais niya pong ipakilala si Eliseo kay Naaman. So she introduced Elisha to the wife of Naaman. Kaya ipinakilala niya po si Eliseo doon muna sa asawa ni Naaman. And then maybe the wife also told about Elisha to her husband Naaman. At marahil sinabi din po ng asawa ni Naaman yung tungkol kay Eliseo kay Naaman. But what's the reaction of Naaman? Pero ano po ba yung naging reaksyon ni Naaman? Verse 4. Naaman went in and told his master. Kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon, saying to set the girl who is from the land of Israel. Kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. It means Naaman and his wife trusted the young girl, right? Ibig sabihin si Naaman at yung kanyang asawa nagtitiwala sila dun sa dalagita. That's why he went to the king of Syria. Kaya siya po ay nagtungo doon sa hari ng Syria. And he said about what the young girl said. At sinabi niya po kung ano yung sinabi ng dalagita. It means he trusted the young girl. Ibig sabihin, nagtiwala po siya sa dalagita. So here, we need to think how he can trust the young girl. Dito pag-isipan natin kung paano siya nagtiwala doon sa dalagita. It is related with our evangelism. May kaugnayan po ito sa ating evangelism. After salvation, you have the heart to evangelize the lost soul. Pagkatapos ng kaligtasan, meron din po kayong puso na may evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. Apo ba? Meron? Maybe all really saved Christian have a desire to evangelize the lost soul. Lahat ng mga ligtas na Kristiyano, meron po silang pagnanais na mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. That's why maybe you try to preach the gospel. At marahil sinusubukan niyo pong mangaral ng ebanghelyo. But if the other side, who you want to evangelize, they don't trust you. Pero kung yung taong ine-evangelize mo ay walang tiwala sa iyo, they don't trust your word. Na hindi sila nagtitiwala sa mga salita mo. Maybe we cannot evangelize them, right? Marahil hindi natin sila may evangelize, di ba po? But maybe the young girl, the Naaman and his wife trusted the young girl. Pero si Naaman at yung kanyang asawang babae, nagtiwala sila doon sa dalagita. Maybe they trusted her because she was faithful in her life. Marahil nagtiwala sila dun sa dalagita dahil siya po ay tapat sa kanyang buhay. At the time, Israel and Syria, they are fighting enemy. Sa panahong iyon po, yung Israel at yung Syria, sila po'y magkalaban. But at the time, Syria was stronger than Israel. Pero sa panahong iyon, yung Syria ay mas malakas kaysa Israel. That's why the younger became captivity. Kaya yung dalagita dito ay naging dalang bihag. Captivity is a very miserable situation. Yung pagiging bihag po, isa itong miserableng kalagayan. But she had a chance to serve the wife of Naaman. Pero may pagkakataon po siyang maglingkod sa asawa ni Naaman.
Maybe she tried her best serving the wife of Naaman. At sinubukan niya po yung kanyang makakayang makapaglingkod sa asawa ni Naaman. Yeah, that's why she continue her work. Kaya naipagpatuloy niya po yung kanyang trabaho, yung gawain. You check here, Second Kings. Markahan niyo po dito sa ikalawang hari, chapter 5. Proverbs 25. Kawikaan, chapter 25. Proverbs 25, verse 13. Kawikaan, chapter 25, verse 13. Proverbs 25, verse 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad ng lamig ng nyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Yeah. Faithful messenger, right? Refreshes the soul of his masters. Yung tapat na sugo po, pinapaginhawa niya po yung espiritu ng mga Panginoon niya. Maybe she was faithful in her life. Marahil tapat siya sa kanyang buhay. That's why she refreshed the heart of her master. Kaya napapaginhawa niya po yung espiritu ng kanyang Panginoon. That's why her master trusted her. Kaya nga yung kanyang Panginoon nagtiwala sa kanya. So, to evangelize the lost soul, we need to live a faithful life in this world. Para ma-evangelize po yung mga nawawalang kaluluwa, kailangan nating mamuhay sa mundong ito ng tapat. You have to be faithful in your workplace. Kailangan nyo maging tapat sa inyong pinagtatrabahuhan. Yeah, you have to be faithful in your school. Kailangan nyo maging tapat sa inyong school. Yeah, you have to be faithful in your house. Kailangan nyo ding maging tapat sa inyong bahay. Yeah, then you can evangelize the lost soul. Kung gayon magagawa ninyong ma-evangelize yung mga nawawalang kaluluwa. And also, maybe she show a good example to her master. At marahil nagpakita din siya ng mabuting halimbawa sa kanyang Panginoon Amo. Matthew chapter 5. Mateo chapter 5. Verse 16. Sa verse 16. Matthew chapter 5, verse 16. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Jesus said, right, let your light so shine before men. Sinabi ni Jesus, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Because when we got the salvation, we became the light of the world. Sapagkat nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay naging ilaw ng sanlibutan. Because we received the light from the Lord. Dahil tumanggap tayo ng ilaw mula sa Panginoon. That's why we have to shine our light to the people. Kaya kailangan nating paliwanagin yung ating ilaw sa harap ng mga tao. How to shine our light to the people? Paano paliliwanagin yung ating ilaw sa harap ng mga tao? They may see your good works. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. We needed to do good works. Kailangan nating gawin yung mabuting gawa. Of course, we cannot be saved through our good works. Siyempre po, hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. As we know, we can be saved through only our faith. Gaya ng ating nalalaman, maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. By believing the gospel. Na sumasampalataya sa Ebanghelyo. But after salvation, we need to show good works. Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating magpakita ng mabubuting gawa. Because the people in this world try to look at our good works. Dahil yung mga tao ng mundong ito, sinusubukan nilang tingnan yung ating mga gawa. First Peter also, chapter 2, buksan mo ang Biblia. First Peter chapter 2, verse 12. Unang Pedro chapter 2, verse 12. Chapter 2, verse 12. Okay, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo, na parang kayo gumagawa ng kasamaan,
ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at liwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Having your conduct honorable among the Gentiles. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Here the Gentiles means unsaved people in this world. Dito po yung hintil, ibig sabihin yung mga taong hindi ligtas sa mundong ito. We need to have a honorable conduct. Kailangan ating magkaroon ng marangal na pag-uugali. They may by your good works which they observe glorify God in the day of visitation. Ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at liwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. They are observing you, right? Kaya tinitingnan po nila kayo. Especially after your salvation, they are observing you. Higit sa lahat, pagkatapos mong maligtas, kanilang pinagmamasdan kayo. They want to find your mistake, your sin. Nais nilang makita ng iyong pagkakamali at ng iyong kasalanan. Then when you try to evangelize, they point out your mistake, your sin. At kapag sinusubukan mong i-evangelize sila, kanilang pinupunto yung pagkakamali mo. Right? Because they have a heart. They have the heart not to believe. Dahil meron po silang pusong huwag sumampalataya. That's why they want to reject your invitation. Kaya nais nilang tanggihan ng iyong paanyaya. So we shouldn't forget they are observing us. Kaya wag niyo pong kalimutan, tinitingnan nila tayo. Then glorify God in the day of visitation. At luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. The day of visitation is the time you try to evangelize. Yung araw ng pagdalaw, ito yung panahon ng araw ng iyong evangelism. So as you know, right, this May 20, we have the Grand Bible Seminar. Gaya ng inyong nalaman, ngayong May 20, meron tayong Grand Bible Seminar. Anyway, we need to invite the people to the Bible Seminar. Ngayon pa man, kailangan ating mag-invite ng mga nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. But how can you invite them to the Bible Seminar? Pero paano po natin sila ma-invite sa Bible Seminar? We need to show good works. Kailangan ating magpakita ng mabuting gawa. We need to show good works in normal time. Kailangan natin magpakita ng mabuting gawa sa mga normal na oras. So, the 1 Peter chapter 3 verse 1 also. Unang Pedro chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa magitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Maybe your wife is already saved. Marahil ang inyong asawa ay ligtas na, but the husband is not saved. Pero yung asawa ninyong lalaki ay hindi pa. If so, the wife, how can the wife evangelize the husband? Kung gayon, paano ma-evangelize ng asawang babae yung kanilang asawang lalaki? Not by word, right? Hindi sa magitan ng salita. But by the conduct of wives. Kundi sa magitan ng gawa ng kanilang asawang babae. As a wife, you need to show good example in your house. Bilang asawang babae, kailangan mong magpakita ng mabuting halimbawa sa inyong bahay. If husband saved and wife not saved, kung yung lalaking asawa yung ligtas at yung asawang babae ang hindi, husband also need to show good example. Yung asawang lalaki kailangan din magpakita ng mabuting halimbawa. Children saved but parents are not saved. Yung mga anak ay ligtas pero yung mga magulang ay hindi. As a children, you need to show good example to the parents. Bilang mga anak, kailangan nating magpakita ng mabuting halimbawa sa mga magulang. Today, Mother's Day. Ngayon po, di ba, Mother's Day? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Greeting. Happy Mother's Day. The children, right? Mother's Day, Father's Day, you need to serve your parents, right? Kaya yung mga anak, kapag Mother's Day, Father's Day, paglingkurin ninyo ang inyong mga magulang. But not just the celebration day, but normal time, you need to show good example. Pero hindi lamang po sa araw na yun, kundi maging sa mga normal na oras.
Yeah. Then, as a children, you can evangelize your parents. Kung gayon bilang anak, magagawa ninyong ma-evangelize ang inyong mga magulang. Yeah. So, you have to keep in mind, you can evangelize not by word, but by your good conduct. Kaya kailangan nyo tandaan, may evangelize nyo sila, hindi sa magitan ng inyong salita, kundi ng inyong mabubuting gawa. Anyway, the young girl, right, from Israel, she showed good example to her masters. Gayon pa man, yung dalagita po, nagpakita siya ng mabuting gawa sa kanyang Panginoon. That's why they trusted her. Kaya nga, pinagkatiwalaan nila siya. And also, we need to think about the younger have the desire, have the eager heart to heal the Naaman's disease. At kailangan din nating pag-isipan, itong dalagita po, meron po siyang pagnanais na gumaling sa karamdaman yung kanyang Panginoong si Naaman. Maybe if she thought her situation, it's not easy to say about Prophet Elisha. Marahil kung titingnan niya lamang po yung kanyang kalagayan, hindi po ito madaling sabihin sa kay Propeta Eliseo. Because she was a captivity, right? Dahil isa po siyang bihag, tama she po was ba? just very stubborn, right? Siya po isa lamang alipin. Yeah, compared with the Naaman, she was a very low position. Kumpara kay Naaman, napakababa ng kanyang posisyon. At that time, right, Naaman was the commander of army of Israel. Sa panahon iyon, si Naaman po, isa po siyang punong kawal ng hukbo ng Syria. Except the king, he was the highest position in Syria, right? Maliban sa hari, siya po yung isa sa may mataas na posisyon sa Syria. Very high position. Mapakataas na But posisyon. she was a young girl. Pero isa lamang po siyang dalagita. I know she was a captivity. At isa pa po siyang bihag. She was just a servant, right? Isa lamang siyang alipin. Not easy to say, right? Hindi po siya madaling magsalita. But she didn't care about her situation. Pero wala po siyang pakialam sa kanyang kalagayan. Because she knew Elisha, she just focused on healing the disease of her master. Dahil nakikilala niya si Eliseo, nakatuon lamang siya sa paggaling ng kanyang Panginoong si Naaman. Of course, though, at that time, Syria and Israel was enemy, right? Siyempre sa panahong iyon, yung Syria at Israel, magkalaban po sila. So, maybe she can have the heart. He's the commander of our enemy. Maaring magkaroon siya ng ganitong puso. Siya ay yung punong kawal ng ating kaaway. It's better. He suffered by his disease. Mas mabuti pang ang magdusa siya sa kanyang karamdaman. He didn't think like that, right? Pero hindi niya po inisip yung ganun. Di ba po? She had a pity. She has a pity for Naaman. Meron po siyang habag o awa sa kay Naaman. Yeah, you know what's the disease? The lepers. Alam niyo po ba kung ano yung sakit na ketong? It's a very painful, right? Difficult disease, right? Ito po isang masakit at napakatinding sakit. Yes, that's why even though Naaman was their country enemy, she had a pity for him. Kahit na si Naaman ay kanilang kaaway po, nagkaroon po siya ng habag kay Naaman. To evangelize lost soul, we need to have a pity for the lost souls. Para ma-evangelize yung mga nawawalang kaluluwa, kailangan nating magkaroon ng awa at habag sa kanila. Pastor, wept so many times for the lost souls. Si Apostol Pablo, maraming beses po siyang lumuha sa mga walang kaluluwa. Philippians chapter 3. Pilipos chapter 3. Philippians chapter 3 verse 18. Chapter 3 verse 18. Philippians chapter 3 verse 18. Pilipos chapter 3 verse 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. They are the enemies of the cross of Christ. Sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Many people, right, at that time, right?
Yeah, they against Christ. Maraming tao po sa panahong iyon, sila po'y laban kay Kristo. Yeah, maybe when Apostle Paul tried to evangelize them, right? They persecuted Paul. Marahil nung sinusubukan ni Apostol Pablong sila po'y evangelize, inusig nila si Apostol Pablo. Yeah, they despised Jesus Christ. Kanilang hinamak si Jesucristo. Right? But Apostle Paul, had a pity for them. Pero si Apostol Pablo, nagkaroon po siya ng awa sa kanila. That's why he wept for them, right? Kaya nga po, siya ay lumuha para sa kanila. Yeah. He cried so many times for the lost soul. Maraming beses po siyang lumuha sa mga nawawalang kaluluwa. Yeah, we need to have a pity for the lost souls. Kailangan nating magkaroon ng habag o awa sa mga nawawalang kaluluwa. Then we can continue evangelize them. Kung gayon, may pagpapatuloy nating ma-evangelize sila. And the younger, right, didn't focus on her situation. At yung dalagita po, hindi siya nakatuon sa kanyang sitwasyon. Yeah. Same situation happened. 2 King chapter 7. Pares na sitwasyon po yung nangyari sa Ikalawang Hari, chapter 7. 2 King chapter 7. Ikalawang Hari, chapter 7. Verse 9. So verse 9. 2 King chapter 7 verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita, kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. It's about the poor lepers. Ito naman ay tungkol sa apat na ketungin. Yeah. This time many people were dying by famine in Samaria. Sa panahong ito, maraming tao po'y namamatay sa gutom doon sa Samaria. But this time poor lepers found a lot of food in Syrian camp. Pero sa pagkakataong ito, yung mga kitunging ito, nakita sila ng maraming pagkain sa kampo ng Syria. That's why they could be saved from the famine. Kaya nagawa po nilang makaligtas sa tagutom. Yeah, they had a real good news at the time. At sa oras na yun, meron silang tunay na mabuting balita. But many people in Samaria, they didn't know this good news. Pero maraming tao sa Samaria po, hindi nila alam yung mabuting balitang ito. That's why they were dying by famine. Kaya namamatay sila sa gutom. Then four lepers decided to go to Samaria. Pagkatapos yung apat na kitungin, nagpasyang pumunta ng Samaria. Right? They delivered the good news. Ibinahagi nila po yung mabuting balita. But let's suppose, if they just focus on their situation, maybe they didn't go there. Pero pag-isipan natin, kung marahil nakatuon lang sila sa kanilang kalagayan, hindi sila pupunta doon. Oh, my situation, I am leprous. Yung sitwasyon ko, isa akong ketungin. I'm miserable person. Miserabling tao ako. Even though I go to Samaria, they will ignore me. Kahit na magpunta ako sa Samaria, hindi nila ako papansinin. Right? Because at that time, right, most of people ignore the lepers. Dahil sa panang iyon, karamihan sa mga tao, hindi nila pinapansin yung mga ketungin. Oh, don't come to, you are dangerous, let's go away. Wag kang lumapit sa akin, lumayo ka. Tama? The lepers, their shape, the skin destroyed. Dahil yung ketungin po, yung kanilang muka, yung kanilang balat, ay And wasak. people thought it's an infectious disease. At iniisip ng mga tao na yun ay nakakahawang sakit. Don't come to us, go away. Kaya wag kang lumapit sa akin, lumayo ka. If they thought like that, they wouldn't go there, right? Kung ganun po yung iniisip nila, hindi sila pupunta sa But Samaria. they didn't focus their situation. Pero hindi sila nakatuon sa kanilang sitwasyon. They just focus on the people who are dying famine, right? Sila ay nakatuon lamang sa mga taong namamatay dahil sa gutom. Sometimes you are very weak in this world, right? Minsan, tayo po'y mahina sa mundong ito. Sometimes we can be considered as a miserable person in this world. Minsan, pwede tayong maituring na miserabling tao sa mundong ito. Yeah, don't think about it. Huwag niyo pong pag-isipan yung Just ganun. focus on the lost soul who are dying. Pagtuunan niyo lamang po yung mga taong namamatay.
Yung mga nawawalang kaluluwang namamatay. The lost soul who will go to eternal hell. Yung mga nawawalang kaluluwang patungo sa impyerno. Yeah, we have to focus on the lost soul who go to eternal hell. Kailangan ninyong pagtuunan yung mga nawawalang kaluluwang patungo sa impyerno. Don't look at our situation. Huwag niyo tingnan yung ating sitwasyon. That's why the young girl, right, boldly introduced Elisha to her master. Kaya yung dalagita, matapang niya pong pinakilala si Eliseo sa kanyang Panginoon. Of course, she also had faith. Siyempre, siya din po ay mayroong pananampalataya. She had a certain faith for the Elisha and God. Meron siyang tiyak na pananampalataya kay Eliseo at sa Diyos. She had a faith. Elisha, if our master go to Elisha, surely heal his disease. At siya ay may pananampalataya na kapag yung Panginoon ko ay nagpunta kay Eliseo, siya ay tiyak na gagaling. Because Elisha was a man of God. Dahil si Eliseo ay tao ng Diyos. She had that faith. At meron siyang ganung pananampalataya. Maybe she already experienced many times. Elisha conducted many miracles. Maraming beses niya nang naranasan na si Eliseo, nagsagawa siya ng maraming himala. Yeah, she heard, she saw what happened. Narinig niya, nakita niya kung ano yung nangyari. That's why she believed Elisha can heal his disease. Kaya nanampalataya siya na magagawang pagalingin ni Eliseo yung kanyang sakit. She had the faith. Meron siyang pananampalataya. Yeah. Proverbs 21. Kawikaan, chapter 21. Proverbs 21, verse 28. Kawikaan 21, verse 28. 21, verse 28. Okay, 21 verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. O pahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Yeah, a false witness shall perish, right? Mapapahamak ang sinungaling na saksi. But the man who hears him will speak endlessly. Ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. The man who hear, in Korean translate, the witness, the certain, the sure witness. Sa Korean translate, yung taong nakikinig po dito, ito po yung tunay na saksing nakakita. Yeah, his word has a great power. Yung kanyang salita, meron po itong malaking kapangyarihan. It means a true witness has, the word of a true witness has a great power. Ibig sabihin, yung salita ng tunay na saksi, meron po itong kapangyarihan. For example, let's suppose you stand on the record. Halimbawa, nakatayo po kayo sa likod. Yeah, you just look around outside the Lord. At tinitingnan mo lamang po yung nasa likod, yung nasa daan. But at that moment, you saw car accident. At sandaling iyon, nakakita ka ng aksidente. Car accident. Somebody was hit by car. Na merong isang taong nabangga ng sasakyan. At that moment, you become witness, right? Sandaling iyon, ikaw ay naging saksi. Tama po ba? You become witness. Naging saksi kayo, tama po ba? Yeah. Then the pedestrian, the man who were hit, and the driver, yeah, they are fighting in the court. Pagkatapos yung taong nabangga at yung nakabangga, sila yung maglalaban doon sa korte. Yeah, they insist, I don't have problem. It's your mistake. Pipilitin nila, wala akong pagkakamali, yan yung pagkakamali mo. They are fighting in the court. Maglalaban po sila doon sa korte. But you became witness. Pero ikaw po yung naging saksi. Yeah. Then your word can have a great power, right? Kung gayon, yung salita mo magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Yeah, you can exactly describe what happened, right? At madali mong may ipapaliwanag kung ano yung talaga nangyari. Then judge no, tama. It's your mistake. I will judge like this. At malalaman ng hukom, ito yung pagkakamali mo, kaya ikaw yung hahatulan. Naintindihan niyo po?
witness has great, his word has great power. Kaya yung taong saksi, meron po siyang, yung kanyang salita ay may kapangyarihan. There were most of the disciple of Jesus became martyr, right? Karamihan po sa mga alagad ni Jesus ay naging martir. Yeah. Why they became martyr? Bakit po sila naging martir? Yeah, they became martyr to testify Jesus Christ. Naging martir po sila para magpatotoo kay Jesucristo. At that time, Jews, right? Many Jews persecuted them. Sa panahong iyon, maraming Hudyo yung umuusig sa kanila. Yeah, but they never give up. Pero hindi sila kailanman sumuko. They continue preach the word of God. Patuloy nilang ipinangaral ang salita ng Diyos. How was it possible? Paano po ito naging posible? Because they were witness of Christ, right? Dahil sila po yung saksi ni Kristo. They saw the death of Jesus, right? Sa katunayan, nakita nila yung kamatayan ni Jesus. And they saw the resurrection of Jesus, right? At nakita din nila yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. They were witness of Christ. Kaya sila yung saksi ni Kristo. That's why even though many people threaten them, try to kill them, they never give up. Kaya kahit na maraming tao yung nananakot sa kanila, yung inuusig sila, hindi pa rin sila sumuko. They boldly preach the gospel until the end, right? Matapang nilang ipinangaral ang ebanghelyo hanggang sa wakas. Yeah. They have lived the life of a witness until the end, right? At nabuhay sila bilang mga saksi hanggang katapusan. Yeah, we are also witness of Christ. Tayo din po ay mga saksi ni Kristo. When we get the salvation, we are also the witness of Christ. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo po ay naging mga saksi ni Kristo. We heard the gospel, right? Narinig natin ang ebanghelyo. Yeah, we believe the true gospel, right? Sinampalatayanan natin ang tunay na ebanghelyo. Tama mo ba? We have a confidence about it, right? At meron tayong pagtitiwala tungkol dito. So, if you hear something clear, then as a result, you can speak clearly. Kaya kung meron kayong bagay na malinaw na narinig, ang resulta nito, masasabi nyo din itong malinaw. Let's open Mark chapter 7. Marcos chapter 7. Mark chapter 7, verse 32. Mark chapter 7, 32 hanggang 35. 32 hanggang 35. 32 hanggang 35. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dinala nila sa kanya ang isang bingi na may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakiusapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Agad nabuksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. At the time of Jesus, there was one man who was deaf and had an impediment in his speech. Sa panahon ni Jesus, meron po isang lalaki na isang bingi at may kapansanan sa pagsalita. You know, right? The deaf, most of the deaf cannot speak well. Di ba, alam niyo po, nakaramihan sa mga bingi po, hindi po sila makapagsalita. Tama ba? The deaf cannot speak, right? Yung mga bingi po, hindi sila makapagsalita. Why the deaf cannot speak? Bakit yung mga bingi ay hindi makapagsalita? They make a sound, right? Nakakagawa naman sila ng tunog. But they don't speak. Pero hindi sila nakakapagsalita. The reason? Because of deaf. Ang dahilan dahil sa kanilang pagiging When bingi. they don't hear, because they don't hear when they are young, they didn't learn how to speak. Dahil nung hindi sila nakakarinig mula nung pagkabata, kaya hindi sila marunong magsalita. Tama ba? That's why what Jesus did. Kaya ito yung ginawa ni Jesus. Verse 34, Ephata. So verse 34, Ephata. That is, be opened. Nangangahulugang mabuksan. Jesus opened the ear of the deaf, right? Binuksan ni Jesus yung tenga ng bingi. Yeah. What's the result? Ano yung resulta? 35. His ears were open and the impediment of
his tongue was loosed and he spoke plainly. Agad nabuksan ng kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. His ear was open, right? Yung kanyang tainga nabuksan. As a result, he can speak plainly. Ang iresulta, siya'y nakapagsalita ng malinaw. He can speak very clearly. Nakapagsalita siya ng napakalinaw. Yeah, we heard the good news, Narinig po natin ang mabuting balita. right? Tama po ba? True gospel. Tunay na ebanghelyo. It's very clear. Ito po'y napakalinaw. Tama po ba? Lahat, it's very clear. Lahat po, napakalinaw po ba? It must be clear. Ito po'y napakalinaw. If you still not clear the gospel, you have a counsel with me. Kung hindi pa rin malinaw sa inyong ebanghelyo, magpa-counseling po kayo kay pastor. Or this coming the Grand Bible Seminar, you listen more carefully. O kaya sa darating na Bible Seminar, makinig kayong mabuti. Gospel must be very clear. Yung ebanghelyo ay dapat na maging napakalinaw. When you heard the clear word, you can speak clearly also. Kung mapakinggan nyo itong malinaw yung salita, masasabi nyo din itong malinaw. But the people who are not sure salvation, they cannot speak clearly. Pero yung mga taong hindi sigurado sa kaligtasan, hindi sila nakakapagsalita ng malinaw. Last pandemic, right? Sometime we couldn't have a gathering in church. Sa nakaraang pandemya po, di ba, minsan di tayo nakakapagtipon sa church. That's why maybe you also have experience. We had a sermon fellowship through online, right? Online. Marahil naranasan nyo, nagkakaroon tayo ng sermon fellowship online. By Zoom, you know? Alam niyo po yun, di ba? Zoom? You remember? Naalala niyo po ba? Zoom fellowship? Naalala niyo po ba yung mga Zoom fellowship? You have experience, right? Naranasan niyo po, di ba? But at that time, I experienced. Pero sa panang iyon, naranasan ko po. Sometime when we have a Zoom fellowship online, sometimes internet connection is not good. Minsan kapag nagkakaroon kami ng Zoom fellowship sa online, minsan yung internet connection po ay hindi maganda. Then I have a sermon through online. Ako yung nagsisermon sa magitan ng online. But it looks, I see their page. They don't hear clearly. Pero para bang nakikita ko sa kanilang mukha, hindi nila napapakinggang malinaw. At that time, I was very difficult. At sa oras na yun, ako'y talagang nahirapan. Because it looks nobody understand, nobody hear clearly. Dahil para bang wala talagang mas nakakarinig And ng also, malinaw. I experienced some brethren have a testimony. At minsan naranasan ko may mga kapatid nagpatotoo. But the internet connection bad condition, the word is not clear. Dahil sa napakahina ng internet connection, yung kanilang mga salita hindi malinaw. Kagaya ito, good morning, very clear, right? Di ba malinaw yung good morning? Good morning. Something like this. Parang ganun po. Myra hearing, right? But if the gospel is good morning, kung ang ebanghelyo ay ganun po, we cannot speak clearly, right? hindi tayo makapagsalita ng malinaw. The gospel clear, right? Good morning, Pero ang right? ebanghelyo po ay napakalinaw. That's why we can boldly preach the gospel. Kaya malinaw nating may papangaral ang ebanghelyo. Gawa chapter 4. Gawa chapter 4. 17 hanggang 20. 17 hanggang 20. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na wag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay wag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol.
sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. At the time in the early church, right, the Peter and John, Apostle Peter and John, they boldly preached the gospel. Sa panahon ng naunang church, si Apostol Pedro at Juan, ipinangaral nila yung salita ng Diyos. Then many Jews, right, persecuted them. Pagkatapos maraming mga Hudyo yung umusig sa kanila, They threatened them. tinatakot sila. But what's the reaction of apostles? Pero ano po yung naging tugon ng mga apostol? Verse 20, right? For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. We also have seen and heard, right? Tayo din po ating nakita at narinig. That's why we cannot but speak. Kaya hindi natin maaaring hindi magsalita. You cannot help preaching the gospel, right? Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo. Because we have the true gospel. Dahil we meron heard. Dahil meron po tayong tunay na ebanghelyo. So we can have a testimony. Kaya maaari tayong magkaroon ng patotoo. How can we evangelize the lost soul? Paano natin ma-evangelize yung mga nawawalang How kaluluwa? can we preach the gospel? Paano natin may papangaral ang ebanghelyo? We can have a testimony, our own testimony. Magkaroon lamang tayo ng ating sariling patotoo. Because what we believe is just so clear. Dahil yung ating sinasampalatayanan ay napakalinaw. Because we really experience, we are really born again through the gospel. Dahil talagang naranasan natin na tayo ipinanganak na muli sa magitan ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo. John chapter 9. John chapter 9, 24. 1 chapter 9 verse 24. 24 and 25. (24) and 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. At the time of Jesus opened the eyes of the blind. Sa panahon ni Jesus, binuksan niya po yung mata ng bulag. But this time also many Jews persecuted Jesus. Pero sa panahon ito, maraming Hudyo din po yung umusig kay Jesus. They blamed Jesus. He's a sinner. Sinisisi nila si Jesus, siya ay makasalanan. And then the Jews told to the blind who opened his eyes. At sinabi ng mga Hudyo dun sa mga sa bulag na nabuksan yung kanyang mata. But what's the answer of the blind who opened the eyes? Pero ano po yung naging sagot ng bulag na nabuksan yung kanyang mata? Verse 25, right? Whether he is a sinner or not, I do not know. Kung siya'y makasalanan, ay hindi ko alam. Because many Jews didn't want many people follow Jesus. Dahil maraming mga Hudyo, ayaw nila na maraming sumunod kay Jesus. He's a sinner. Siya ay makasalanan. Don't follow him. Huwag kayong sumunod sa kanya. But the man say, I don't know whether he's a sinner or not. Pero sinabi ng taong bulag, hindi ko alam kung siya ba ay makasalanan. But one thing I know. Pero isang bagay ang alam ko. Though I was blind, now I see. Na bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Because it really happened to him, right? Dahil talagang nangyari ito sa kanya, di ba po? Before he was blind, right? Dati siya isang bulag. But one thing clear. Pero isang bagay yung Now malinaw. he can see, right? Ngayon nakakakita na siya, di ba po? That's why he can boldly say. Kaya matapang niyang masasabi. Some people can blame you after you got the salvation. Maaring may mga taong pagkatapos ng kaligtasan, paratangan ka. How can you be saved? You just attend the Bible seminar 5 days. Paano ka maliligtas? Dumalo ka lang ng Bible seminar ng 5 araw. Don't fear whatever they say. Huwag kang matakot anuman yung kanilang sabihin. You have experience, right? Dahil naranasan mo, tama ba? Before you are not saved. Dati hindi ka ligtas. But now you are saved, right? Pero ngayon ikaw ay ligtas na. Tama po ba? Tama po ba? It's clear, right? Yan po yung malinaw. It can be your testimony. At maaaring yan yung maging patotoo mo. How can you evangelize? Kaya paano ka mag-evangelize? You can have your testimony. Magkaroon ka lamang ng iyong patotoo. Before I was not sure salvation.
Dati hindi ako sigurado sa but kaligtasan. now I'm sure salvation Pero ngayon, sigurado na ako sa kaligtasan. through gospel. Sa pamagitan ng tunay na Through ebanghelyo. the listening the Bible seminar. Sa pamagitan ng pakikinig ng Bible That's why I seminar. hope you also can sure salvation. Kaya ako ay umaasa ding masigurado mo ang Just kaligtasan. listen to the Bible seminar. Pakinggan mo lamang ang Bible Right. seminar. Your word can have a power. Yung salita mo maaring magkaroon ng kapangyarihan. Because it's sure, right? Dahil ito po ay sigurado. That's why Samaritan woman, right? When she met Jesus, right? Kaya yung babaeng Samaritana nung makita niya po si Jesus She became no. Jesus is a real Messiah. at napag-alaman niyang si Jesus yung tunay na Mesiyas Then he went to her city. at nagpunta siya sa kanyang lungsod. What she said? Ano yung kanyang sinabi? She didn't say anything, right? Wala siya sinabing maraming bagay. Just she shouted, "Come and see! Sinabi niya, hali kayo, tingnan ninyo. Come and see!" Hali kayo, tingnan ninyo. John chapter 4. Juan Kapitulo 4, John chapter 4. 28. verse 28. 28 hanggang 30. 28 hanggang 30. 28 hanggang 30. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo. Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. She said, right? Come see a man who told me. Hali kayo, tingnan ninyo ang isang taong nagsabi sa akin. He's a Christ. Siya ang Kristo. I met the Christ. Natagpuan ko ang Kristo. Come and see him. Kaya, hali kayo, Right. tingnan niyo siya. Yeah, we also met Christ, right? Nakita din natin si Jesus, di ba po? Yeah, when we get the salvation, we really met Christ. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, talagang natagpuan natin That's si why we Kristo. can invite people. Come and see. Kaya magagawa natin mag-invite ng mga tao. Hali kayo, tingnan This ninyo. May 20, we have the Bible seminar. Ngayong May 20, meron kaming Bible Yeah, seminar. come and listen. Come and listen. Hali kayo at pakinggan ninyo. Then you can really meet Christ. Kung gayon talagang matatagpuan nyo ang tunay na You Kristo, can really sure salvation. na masisigurado ninyo ang kaligtasan. Yeah, we need this faith. Kailangan po natin ng ganitong pananampalataya. So the younger, right? She had this faith. Kaya yung dalagita po, meron siyang ganitong That's pananampalataya. why she introduced Prophet Elisha to Naaman. Kaya ipinakilala niya po si Propeta Eliseo kay Naaman. And Naaman also was the man who was humble. At si Naaman din po yung tao na mapagpakumbaba. He was in high position, right? Nasa mataas po siyang posisyon, di ba po? Maybe in that position, most of people who are in that position don't incline their ear to the just a small saying about the small girl. Marahil karamihan sa mga tao na nasa mataas na posisyon katulad ni Naaman, hindi nila papakinggan yung sasabihin nung dalagita. But even though he was in high position, his heart was humble. Pero kahit na yung siya ay nasa mataas na posisyon, yung kanyang puso po ay mababa. Maybe his heart was humble because one problem. Marahil ang kanyang naging mababa yung kanyang puso dahil sa isang problema. Leper. He was a leper, right? Yung kanyang pagiging ketongin. Yeah. He could do many things in this world, right? Maaring magawa niya yung maraming bagay sa mundong ito, di ba? Whatever he wanted, he could do, right? Ano man yung kanyang gusto, nagagawa niya. But always, when he look at himself, he become humble. Pero kung habang tinitingnan yung kanyang sarili, nagiging mapagpakumbaba siya. That's why it became blessing to him. Kaya ito ay naging pagpapala sa kanya. He was a leper, it became blessing to him, right? Yung pagiging niyang kitungin ay naging pagpapala sa kanya. So, Jesus mentioned him. Alam niyo po, maging si Jesus, binanggit siya. It's very rare, right? Jesus mentioned the name in Old Testament, right? Di po, napakadalang po nabanggitin ni Jesus yung pangalan po na mula sa lumang tipan. Jesus mentioned him, right? Pero binanggit po siya ni Jesus. Luke chapter 4. Sa Lucas, Kapitulo 4.
verse 27. Chapter 4, verse 27. Chapter 4, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Maraming ketungin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo at walang sinumang nalinis sa kanila maliban kay Naaman na taga-Syria. Yeah. At the time, there were many lepers in Israel, right? Sa panahon iyon, naparaming ketungin sa Israel. But not all are cleansed, right? Pero hindi lahat po ay nalinis. Only Naaman was cleansed. Si Naaman lamang po yung nilinis. His heart was different. Dahil yung kanyang puso po ay kakaiba. His heart was humble. Yung kanyang puso po ay mababa. Especially, not only his disease was here, but also he became know true God. Higit sa lahat, hindi lamang yung kanyang sakit po yung nalinis, kundi nakilala niya din po ang Diyos. It was a real blessing, right? Yan din po yung tunay na pagpapala. So it's true, right? Matthew chapter 5. Kaya sa Mateo chapter 5. Chapter 5 verse 3. Chapter 5 verse 3. Matthew chapter 5 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu. For theirs is the kingdom of heaven. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. When we are in poor in spirit, right, we can really get the salvation. Kapag tayo ay dukha sa espiritu, talagang magkakaroon tayo ng kaligtasan. We can be the one who can go to heaven, right? At tayo ay maaaring maging isa sa mga pupunta sa langit. So Naaman was in the poor in spirit, right? Kasi Naaman po ay dukha sa espiritu. That's why he could hear the saying of the young girl. Kaya nagawa niya pong pakinggan yung sinabi ng dalagita. Then what happened? Let's go back. 2 King chapter 5. Balikan natin, Ikalawang Hari, chapter 5. Chapter 5, verse 9. Sa verse 9 po. Verse 9 hanggang 14. Verse 9 hanggang 14. Verse 9 hanggang 14. Could you read it? Babasahin ko po ito. Kaya't dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at tuminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, "Humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis." Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, "Akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang ketungin. Hindi ba ang abana at ang parpar ng mga ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis?" Kaya't siya'y pumihit at umalis na galit na galit. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, "Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka." Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Finally, he went to Elisha. At sa wakas, nagpunta na po siya kay Eliseo. By getting permission from the king. Na nakakuha ng pahintulot sa hari. But he expected, right? Elisha came to him and healed his disease by praying to God. Pero ang inaasahan niya po na lalapit sa kanya si Eliseo, mananalangin siya sa Diyos. But Elisha didn't directly come to him. Pero si Eliseo po hindi direktang lumapit sa kanya. Elisha just sent a messenger. Nagpadala lang si Eliseo ng sugo. And what's the instruction? At ano po ba yung kailangan sinasabi? Go, verse 10, go and wash in the Jordan 7 times. Humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. That's all, right? Yun lang po, di ba? He expected something very special treatment. Ang inaasahan niya po yung special na pagpapagaling. But Elisha just sent a messenger and say, go and wash
Jordan 7 times, 7 times. Pero si Eliseo ay nagpadala ng sugot, sinabi, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Maybe at that time, no, he was disappointed, right? Dahil sa panahong iyon, nadismaya siya. Yeah, because he thought, oh, how can I be healed this disease? At Just washing. At marahil isipin niya, paano ako malilinis sa magitan lamang ng pagligo? All the physician in Syria, nobody heal my disease. Lahat ng mga manggagamot sa Syria, walang sino man yung nakapagpagaling sa They akin. use every kind of medicine, treatment, but nobody heal my disease. Ginawa na nila ang lahat ng maaaring maging gamot, pero walang nakapagpagaling But sa akin. just I go washing in Jordan. Pero maliligo lang ako sa Jordan. At the time, Jordan River, now also same, very small river. Alam niyo po, maging sa panahon noon hanggang ngayon, yung Jordan, napakaliit lang And nito. also because it's not so deep, most of the time Jordan River muddy water. At dahil sa hindi malalim yung ilog ng Jordan, kaya yung tubig nito laging maputik. Not so looks clean. Hindi talaga malinis. But how about the make great river in their country? Pero paano naman po yung malaking ilog sa kanilang bansa? Big, clean, maganda. Malinis, malaki, maganda. That's why he thought, much better our river in our country. Kaya sinabi niya, mas maganda yung mga ilog sa aming bansa. But his servant persuaded him, right? Pero pinilit po siya ng kanyang lingkod. Oh, Master, it's a very easy thing. O Panginoon, madaling bagay lang ito. Even though more difficult thing you will do, right? Kahit na mas mahirang bagay pa, gagawin mo din naman, di ba? Just enter, wash it. Kaya pumasok ka lang sa ilog at maligo. That's why, okay, I will try. Kasi sinabi niya, susubukan ko. Finally, he entered to Jordan River. Sa wakas, pumunta po siya doon sa ilog ng Jordan. It's important. Ito po ay napakahalaga. He obeyed. Siya ay sumunod. The instruction of the prophet Elisha it can be the word of God. Yung utos ni Propeta Eliseo, maaaring ito po yung salita ng Diyos. Of course, the Jordan River doesn't have any power, right? Siyempre, yung ilog ng Jordan, wala talaga yung kapangyarihan. God's word has a power, right? Yung salita ng Diyos ang may kapangyarihan. When he obey to the word of God, his disease can be healed. Kapag siya ay sumunod sa salita ng Diyos, yung kanyang sakit po'y gagaling. He gave up his own thought. Kaya isinuko niya po yung kanyang sariling kaisipan. He knelt down God's word, right? He knelt down. Kaya siya po ay lumuhod sa salita ng Diyos. He obeyed. At siya ay sumunod. Even though it's not easy situation to obey, he obeyed, right? Kahit na hindi madaling sumunod po siya. That's why his disease could be healed. Kaya nga yung kanyang karamdaman ay gumaling. So, the point of the blessing is obedience. Kaya po, yung punto ng pagpapala ay pagsunod. How can we are blessed? Paano po tayo magiging mapalad? How can we receive God's blessing? Paano natin tatanggapin yung pagpapala ng Diyos? Pointer is a blessing. Yung punto po ay yung pagsunod. The point is obedience. Ang punto dito ay yung pagsunod. So, whole Bible says, right? Kaya yung buong Biblia sinasabi po ito. Before Israelites entered to the Canaan, they made a covenant with God. Bago yung mga Israelita pumasok sa Kanaan, nagkaroon sila ng tipan sa Diyos. Very simple covenant, right? Napakadaling tipan po. If you obey, you are blessed. Kung susunod ka, pagpapalain ka. If you don't obey, you are cursed. Kung susuway ka, susumpain ka. Obedience leads to the blessing. Kaya yung pagsunod ay hahantong sa pagpapala. Whole Bible says, right? At ito yung sinasabi ng buong Biblia. That's God's will. Deuteronomy chapter 5. Kaya sa Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5, verse 29. Chapter 5, verse 29. Deuteronomy chapter 5, 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos
para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. They always keep all my commandments. Na lagi nilang susundin yung aking utos. It's obedience, right? Yan po yung pagsunod. Then it lead them to the blessing. At ito po ay magiging hantong sa pagpapala. So all the people in the Bible who are blessed, common thing, they are the people who are obedience. Kaya lahat ng mga tao sa Biblia na pinagpala, yung ano yung pare-pareha sa kanila, lahat sila ay sumunod. Even it's not easy to understand, sometimes we need to obey. Kahit na hindi po madaling maintindihan, kailangan pa rin nating sumunod. Then it will finally lead to the blessing. At sa wakas, ito po ay hantong sa pagpapala. One day, one king commanded to his servant one commandment. Isang araw, merong hari na inuutos sa kanyang lingkod. There was one well. Meron po isang balon. And got well, right? Well, too big. Yung balon po. Too big. Why too big? Well. And then the king commanded to his servant, there was one jar. At inuutos ng hari dun sa kanyang alipin, meron po isang banga. Jar. Yeah. Please pour the water and fill the jar. Kaya pakiusap po, lagyan mo ng tubig ito at punuin. Commanded to his servant. Iniutos niya sa kanyang alipin. But the problem, the jar, meron hole. Pero ang problema, yung banga na ito may butas. Meron hole. Meron po siyang butas. Naintindihan? But the king command, you fill the jar. Pero ang utos ng hari, punuin mo yung banga. O king, the meron hole. O hari, may butas. You just fill. Kaya sabi ng hari, punuan mo lang. The first servant complained, king, nowadays he looks strange. At yung unang lingkod po sinabi, hari, parang kakaiba. Maybe something wrong. Marahil parang may kakaiba dun sa hari. It's impossible. Why he command to fill the water? Bakit imposible ito? Bakit niya inutos na punuan itong ng tubig? He said, I cannot. Kaya sinabi niya, hindi ko magagawa. But second servant, pero ikalawang lingkod, he couldn't understand the situation. Hindi niya naintindihan yung sitwasyon. But anyway, king commanded, he just try. Pero dahil inuutos ng hari, sinubukan niya. Continue. Patuloy niya po itong itong nilagyan. Of course, the water nilagyan. going out, right? Siyempre, yung tubig, lumalabas po yan. Continue. Finally, all the water in the world removed. At sa wakas, lahat ng tubig sa balon naubos. But he was surprised. There was a great amount of gold here. Pero nagulat siya na meron po doong napakalaking bilang ng mga ginto. Okay, I tried to fill the jar, but I couldn't because of the hole. Yung ulang lingkod, hari, hindi ko ito magawa dahil But meron I butas. just found the lot of gold in the well. Pero natagpuan ko po yung napakaraming ginto doon sa balon. Okay. I understand all situation. This gold is for you. At ngayon, naintindihan ko na yung gintong ito ay para sa iyo. I just wanted to check whether my servant obey or not. Ang nais ko lamang tiyakin kung ang lingkod ko ba ay susunod o hindi. Obedience lead to the blessing, right? Kaya yung pagsunod ay tungo sa pagpapala. This is God's way, right? Ito yung paraan po ng Diyos. But we need to think one more thing. Elisha commanded to Naaman enter to Jordan 7 times. Iniutos ni Eliseo kay Naaman na maligo ng 7 ulit po, 7 beses. Maybe let's suppose this is Jordan River. Ipagpalagay natin ito yung ilog ng Jordan. He entered 1 time. Naligo siya diyan ng 1 beses. He entered 2 times. Naligo ng 2 beses. Whenever he entered, he checked. Sa tuwing naliligo siya, tinitingnan niya. Oh, is it okay? Nagiging okay na ba?
no change. Pero wala pa rin yung pagbabago. One more time. Okay, 3 times. Isang beses pa, pangatlong ulit. pareho. Ganun pa din. 4 times. 4 na ulit. pareho. 5 times. pareho. 6 times. pareho. He was very disappointed. At siya ay talagang nadismaya. But what Elisha said? Pero ano ba yung utos ni Eliseo? 7 times, right? 7 ulit. times. Even no change until 6 times, he need to enter again, right? Kahit na walang pagbabago sa 6 na ulit, kailangan Finally, niya pa he rin enters pumasok. 7 times and goes out. Oh, what happened? At pagkatapos niya pong makaligo ng 7 ulit, ano po yung nangyari? His skin like a skin of a baby. Yung kanyang laman po ay naging isang gaya ng munting bata. You know baby skin? Alam niyo po yung balat ng baby? Very good, right? Napakaganda, di ba? It happened. Nangyari po ito. That's important. Yan po yung mahalaga. Most of the time, we fail. Karamihan sa lahat, sa mga oras po, nabibigo tayo. The number in the Bible 7 is the meaning, the complete number. Yung bilang na 7 sa Biblia, ito po yung ganap na bilang. Complete or the perfect number. O yung perpektong bilang. That's why it's called the God's number. Kaya tinatawag itong bilang ng Diyos. But we try 1 time, 2 time, 3 time. Pero sinubukan natin ng 1 hanggang 3. But we experience no any change, right? Pero naranasan natin na wala pa rin pagbabago. We try to evangelize lost soul 1 time, 2 time, 3 time. Sinubukan natin mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa ng 1 hanggang 3 ulit. Also no change, right? Pero wala pa rin pagbabago. They are still stubborn. Matigas pa rin sila. They don't have interest. Wala silang interes. Then we easily give up. Kung gayon, madali tayong sumusuko. No change. Even I try many times. Wala pa rin pagbabago kahit maraming beses ko nang sinubukan. But you didn't do 7 times. Pero hindi mo pa rin ginagawa yung 7 ulit. Tapos ba? 7 times. 7 ulit po. Not exact 7 number, but yeah, continue until the end. Hindi po eksaktong 7 ulit, kundi patuloy po. There is a God's time. Meron pong kapanahunan ng Diyos. There is a God's time. Meron kapanahunan Until ng God's Diyos. time come, you need to continue. Hanggang sa dumating yung kapanahunan ng Diyos, kailangan mong ipagpatuloy. Last time we learned about Israelite overcame the city of Jericho. Nung nakaraan, napag-aralan natin yung mga Israelita na pabagsak nila yung Jericho. Then God commanded the Israelite, you circle around the Jericho every 6 days. 6 days, every day, 1 circle. Iniutos niya sa mga Israelita sa loob ng 6 na araw, kada araw isang beses. For 6 days, 6 times. Kaya sa 6 na araw, 6 na beses. For 7th day, you circle around the 7 times. Pero sa ikapitong araw, palibutan niyo ito ng 7 ulit. 7 times. 7 ulit. When they circle 6 days, no change. Nung pinalibutan dito nung ika-6 na ulit, Right? wala No pong change. pagbabago. And 7th day, circle 6 times. At nung ikapitong araw, kailangan pa nila ng 7 ulit. No change. Wala pa rin pagbabago. But God commanded them, circle around 7 times. Pero yung utos ng Diyos sa kanila, palibutan nila ito ng 7 Then ulit shout. at sumigaw sila. Then what happened? Ano yung nangyari? Jericho completely fell down. Bumagsak ng lubos yung Right? yung pader ng Jericho. It's a God's work, right? Yan po yung gawa ng Diyos. God did, right? Ginawa ito ng Diyos. So we need this faith. Kaya kailangan natin ng ganitong pananampalataya. Maybe you already try many times to evangelize lost soul. Marahil sinubukan niyo na po maraming beses na mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. This time, you try again. Pero sa pagkakataong ito, subukan niyo po ulit. Right? There are many people who already listened to the Bible seminar, Meron pong napakaraming taong nakapakinig na ng Bible seminar. but they don't continue. Pero hindi sila nagpapatuloy. Don't give up. Huwag niyo silang sukuan. Try again. Subukan niyo po ulit. This time can be the 7th time. This time, Ang right? pagkakataong ito, maaaring maging ikapitong ulit. Of course, we don't know when is the seven times. Siyempre, hindi natin alam kung kailan ba yung ikapitong ulit. But there is a 7 times. Pero meron pong ikapitong ulit. Try again. Subukan po ulit. Then finally, the last verse, 2 King chapter 5, verse 15. Chapter 5, verse 15, ikalawang hari po. Chapter 5, 15.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos, siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Siya'y dumating, tumayo sa harapan niya at kanyang sinabi, "Ngayon nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel. Kaya tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod." After Naaman was here, it is his testimony, right? Pagkatapos na gumaling ni Naaman, ito yung kanyang patotoo. Okay, now I know God is a true God. Ngayon nalaman ko na ang Diyos ay tunay na Diyos. Yeah. When we evangelize also, right? Someday they will get the salvation. Kapag nag-evangelize tayo ng mga nawawalang kaluluwa, balang araw, magkakaroon sila ng kaligtasan. They will also have a same testimony, right? Magkakaroon din sila ng parehong patotoo. So, coming Korean Bible Seminar, we let's be like the young girl from Israel. Kaya ngayon darating na Grand Bible Seminar, tayo po'y maging katulad ng dalagita. Let's preach the gospel boldly. Matapang nating ipangaral ng Ebanghelyo. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang Thank you pagkawasak. for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na matindi sa church magpahanggang ngayon. Especially we plan this coming Grand Bible Seminar. Higit sa lahat, kami po ay nagplano sa aming Grand Bible So Seminar we eagerly desire to save many lost souls. at kami ay sabik na nagnanais na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Please open our mouths to preach the gospel. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ang And Ebanghelyo. please lead many lost souls to the Bible Seminar. At pakiusap, akayin niyo po yung maraming nawawalang kaluluwa sa Bible And Seminar. let us glorify our Lord by saving many lost souls. At nawaliwalatiin namin ang aming Panginoon sa pamagitan ng pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.